sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko ay FM. 106.3 IFM Lucena. Dito na si Aura Habugera. IFM 106.3 IFM Lucena. At ika'y nakatutok na kay Idol Aura Habugera here on Dear IFM Idol. Ito na naman, isang kwento ng buhay ng ating letter sender na talaga namang hindi na mapigilang ibahagi ang kanyang naging karanasan patungkol sa kanyang naging jowa. Alamin natin ito, Idol. Kaya naman, samahan ako hanggang sa dulo ng kwento para naman makapag-comment ka din, diba? Para sa ating Dear IFM. Pero bago ang lahat, gusto ko lamang batiin lahat ng mga idol natin na always nakikinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Oo, lalo't higit kina Ate Gina, Ate Casey, kay Rafi, kay Tita Flor at sa kanyang mga anak. And mamaya, yung pong kanyang paboritong kanta, i-play natin yan. And right after our Dear IFM. Sa lahat po ng mga nakatutok habang bumabiyahe, ito na yung pagkakataon natin upang makinig ng kwento. Talaga naman, mga dramatista natin, very ready na. At syempre, ang inyong narrator na si Idol Aura Habugera, eto na, itutodo na natin to. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa ang ating The Megan Story by Miss Arlene Bellarmino. Here is Mindset para sa Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM. Hello mga idol. Matagal na akong avid listener ng programa nyo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makapag-share ng kwento ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Megan. Hindi na ako masyadong magpapakilala, ha? Baka kasi makilala ko ng iba. During that time, meron akong manliligaw na itago na lang din natin sa pangalang Brian. Okay naman kaming dalawa. Mabait at mapagmahal siya. Parati niyang pinaparamdam sa akin na seryoso talaga siya. Kaya kahit medyo alinganin ako sa kanya sa ibang bagay, nangingibabaw pa rin na unti-unti na akong na-in love sa kanya. Sigurado ka bang okay lang sa'yo na lumabas tayo ngayon? Di ba marami ka pang gagawin? Pwede ko naman gawin yun sa susunod na araw eh. Mas importante ka. Sumisimple ka. Medyo. Oo nga pala, may bibigay nga pala ako sa'yo. Ano naman yun? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo na lang. Birthday gift ko sa'yo. Kaso naiiya lang akong ibigay tapos nakalimutan ko na kasi. Ano kaya to? Wow! Binili mo
Hindi lang basta necklace yan. Pansinin mo yung pendant, 2 heart na magkakonekta, di ba? Isipin mo na lang yung puso ko, yung isa. Para kahit saan ka magpunta, alam mong dala-dala mo yung puso ko. Talaga? Cheesy mo naman. Wala yun talaga yung nararamdaman ko para sa'yo. Bakit ko pa lolokohin yung sarili ko? Mas magiging madali ang buhay ko kung aaminin ko na lang sa sarili ko na mahal talaga kita. Akin na, isusut ko sa'yo. Sige. Ayan. Sabi ko nga ba sa'yo bagay talaga. Thank you. You're welcome. Paano ko makakabawi sa'yo niyan? Ang dami mo nang nagawa para sa akin Medyo nahihiya na nga ako Ano ka ba? Di mo kailangan bumawi. Ganito, okay na sa akin yung simpleng oo mo. Joke lang yun. Ayaw pa naman kita madaliin Isa pa, baka isipin mo na... Oo na. Ha? Sabi ko, okay na. Sinasagot na kita. Mula ngayon, girlfriend mo na ako. Talaga? Teka, seryoso ka ba dyan? Oo nga. Ayaw mo. Basta ipangako mo sa akin na magiging seryoso ka sa relasyon natin. Masahan ko ba yun? Oo naman. Hindi ako maghihintay sa iyo ng matagal kung bandang huli. Lulukohin lang pala kita. Ano, okay ka lang? Hindi, nagsisink in pa lang sa akin yung mga pangyayari. Alam mo, lucky charm ko talaga yung necklace na yun Thank you Salamat. Promise, mamaling kita ng higit pa sa kaya kong ibigay sa'yo. Maaasahan mo palagi kong ibibigay sa'yo yung presensya ko na nandito lang ako para sa'yo at hindi kita iiwan. Pwede ba kitang yakapin? Oo naman. Pwede na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, naging masaya naman ang relasyon namin ni Bryant. Sweet and as usual, mapagmahal. Pero habang tumatagal, may mga napapansin ako sa kanya. Mga bagay na ayoko sa isang lalaki. Hi, babe. Teka, bakit ganyan yung mukha mo? Sa office kasi, nakakainis na yung Myrtle na yun Si Myrtle? Ano bang ginawa sa'yo? Paano ba naman kasi? Ako yung sinisisi kung bakit hindi namin mahanap yung mga invoice na nireceive ni Mr. Tolentino kahapon. Kaya yan, ako yung napapagalitan to think na siya naman yung naghawak ng mga yun kahapon. Okay. Dahil sa ako daw yung may kasalanan, dinoble yung mga gagawin ko. Kaya ayan, pati day off ko nabawasan. Kakainis talaga. Hindi ko naman kasi kasalanan yun Bakit ako yung nagbabayad nun? Dapat nga yung Myrtle na yun yung nagbabayad nun Alam mo, isa na lang talaga yung babaeng yan May paglalagyan na talaga sa akin yan. Oo. Uy, ano ba? Uy, nakikinig ka ba? Uy. Uy. Oo. Oo. Sige, anong sinabi ko? Yung tungkol sa ginawa sa'yo ni Myrtle. Ano nga yun? Basta, galit ka sa kanya. Ano nga? Kita mo na, bisit ako, dumagdag ka pa. Halos maputol na yung ugat ko sa leeg sa sobrang galit. Tapos Facebook ka lang ng Facebook dyan. Ano ba kung gusto mong gawin ko? Kausapin ko si Myrtle. Wala naman akong magagawa dyan Saka magkaiba tayo ng department, kaya wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi naman yun yung point ko Ang point ko, gusto ko pakinggan mo ko. Galabas na nga ako ng sama ng loob tapos hindi mo pa ako pinapakinggan. Okay, sorry na. Okay? Kailangan lang akong i-check sa Facebook ko. Baka kasi nag-message sa akin si Edwin tungkol dun sa panibagong project namin. Ito, nire-remind ko siya tungkol dun sa meeting namin. Anong project? Well, binigyan kasi ako ng panibagong project. Siguro nagustuhan niya yung last project namin kaya ito, binigyan ulit kami. Kakaumpisa lang namin magplano tapos, ayun, yung mga hindi pa namin naayos, tapos yung mga dapat namin gawin. Teka, sandali nga. Ito rin, Teka. Yan ba yung sinasabi ng maarting Myrtle na yun kahapon sa office?
Oo. Nakakwentuhan ko siya kagabi sa cafeteria tapos ayun, nabanggit ko sa kanya. So mas inuna mo pang sabihin sa ibang tao kaysa sa mismong girlfriend mo. At hindi ka pa talaga namili ng pagsasabihan. Yung babaeng kinaiinisan ko pa, no? Wait, sandali. Hindi ko naman alam na magkakairingan kayong dalawa eh. Saka Mega naman, wala tayo sa elementary o high school na kapag hindi bati yung isa, dapat hindi na rin bati ng lahat. Kung ano man yung problema ninyong dalawa, labas ako roon. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin eh. Ang point ko, mas nagagawa mong magsabi sa iba ng tungkol sa nangyayari sa buhay mo kaysa sa akin. Samantalang ako, halos lahat sinasabi ko sa'yo. Pati nga oras ng tulog ko, alam mo eh. Tapos yung malaking opportunity para sa'yo, hindi mo malang magawang i-share sa akin. Okay. Sorry na, okay? Kilala mo naman ako eh. Hindi ako yung tipo ng tao na lahat na lang ng gagawin ko, sasabihin ko sa'yo. Bakit hindi? Girlfriend mo ko, hindi kung sino lang. Ano ba? Kumalma ka lang. Pati ako dinadamay mo dyan sa galit mo eh. Bakit ako hindi magagalit sa'yo? Sige nga. Kita mo na nga, sama na nga ng loob ko ngayon tapos malalaman ko pa na yung boyfriend ko walang tiwala sa akin. Na parang hindi ako bahagi ng buhay ng boyfriend ko. Tama na. Ano ka ba? Hindi yan totoo. Alam mong bahagi ka ng buhay ko simula nang maramdaman kong mahal kita. Bakit hindi mo magawang i-share sa akin yan? Yung lahat ng mga nangyayari sa'yo tapos hindi ko maramdaman na ikaw yung kakampi ko dito. Hindi ka nga nakikinig sa akin eh. Okay. I'm sorry. Kaya inaamin ko na nagkamali ako. Kasalanan ko. Sige, sa susunod, magsasabi na ako sa iyo at makikinig na ako sa lahat ng mga sasabihin mo, okay? Okay ka na ba? Baka naman umpisa lang yan ha, tapos babalik ka na naman sa ganyan. Hindi, okay? Basta huwag ka nang umiyak. Halika nga dito, yayakapin na lang kita. Sige, ganito na lang. Para mawala yung sama ng loob mo, kakain na lang tayo ng ice cream. O kung gusto mo, manood tayo ng sine para ma-divert yung attention mo. Talaga? Sige na, magbihis ka na. Dear IFM. Dear IFM. May mga pagkakataon na pakiramdam ko, hindi ako girlfriend ni Bryant. Na parang hindi ako parte ng buhay niya. Noong mga ilang buwan pa lang kami, medyo nagigets ko pa, pero nung umabot na ng taon ang relasyon namin, hindi ko na siya maintindihan. At habang tumatagal, mas lalong sumasama ang loob ko sa kanya. Babe, hindi mo yan mabibili kung titignan mo lang. Kanina ka pa nakatingin sa damit na yan eh. Bilhin mo na kaya? Mahal kasi. Nagtitipid ako eh. Ano naman ngayon? Bagong sweldo ka lang oh. Hindi naman masama na paminsan-minsan. Magbigay ka ng reward sa sarili mo. Pero hindi kasi practical yun eh. Next time na lang. Magsisale din naman yan. Ikaw bahala. O ikaw, saan ka galing? Sabi mo, sandali ka lang. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Tignan mo to. Bumili kasi ako ng latest model nitong camera. Ayan oh. Ganda no? Bagay na bagay ito sa outing natin sa susunod na buwan. Ba't ka bumili niyan? Eh di ba meron ka pang camera mo dati? Saan na yun? Luma na yun eh. Sira na rin yun. Anong sira? Nagasgasan lang naman yung ilalim ng camera mo. Sira na agad. Basta. Nagsasawa na ako ron eh. O ano namang laman yan? Ito kasi. Sigurado ako matutuwa ka sa binili ko. Naalala mo yung Xbox na gustong gusto kong bilhin. Ito na. Binili ko na. Di ba masarap maglaro dito? Babe naman eh. Puro ka naman gastos eh. Kung sana yung mga perang ginastos mo dyan, inipon mo na lang, may maganda pang mapupuntahan yan. Ano ba naman ang nangyayari sa'yo? Sungit-sungit mo naman. Parang ito lang yung binili ko eh. Alam mo, ganito. Alam ko yan eh. Gutom ka lang. Tara na. Kumain na lang tayo. May nakita ko magandang restaurant doon. Tara. Wala akong sa mood. Umuwi na tayo. Ha? Teka.
Paano naman ako? Nagugutom na rin ako eh. Tara na. Ayoko nga eh. Sabay na lang tayo kumain ni pagluluto kita. Halika na. Umuwi na tayo. Pagod nga ako. Sandali nga. Ano bang problema mo? May ginawa na naman ba ako? Bryant naman kasi. Hindi ka marunong magtipid. Buti sana kung yung mga binibili mo mga importante. Oo, teka. Importante naman to ah. Importante? Camera? Xbox? Mga bagong damit? Kaka-shopping mo nga lang last week. Gumastos ka na naman. Di ba? Pera ko naman to eh. Teka, humingi ba ako sa'yo? Pera mo ba yung ginastos ko? Hindi naman ah. Kahit na. Ang problema ko sa'yo, hindi ka marunong mag-ipon. Kada sweldo mo, gastos. Mag-ipon ka naman sa future mo. Sa future naman nating dalawa. Alam ko na yung kinakagalit mo. Ang gusto mo, mag-ipon ako para sa pamilyang bubuuhin natin. Megan, mga bata pa tayo. O ba, hindi pa natin dapat isipin yan. Bata? My God, Bryant! Nasa 30s na tayo. 30 ka na. Pero umastang bata ka pa rin. Ano, hindi tayo tatanda? Sooner or later, bubuo na tayo ng pamilya. At kung ngayon pa lang hindi mo na kayang kontrolin ng sarili mo sa mga luho mo, baka matulog tayo sa kalsada. Wala pa naman eh. Saka magpasalamat ka na lang na dito ko kinukonsumo yung mga pera ko. Anong gusto mo? Sa babae? Dapat nga matuwa ka pa eh. Ito lang yung luho ko at hindi yung mga babae na yan. Pwede ba? Huwag mo nga dinadahilan sa akin yan. Ang gusto kong mangyari dito, iparamdam mo naman at ipakita mo naman sa akin na may future ako sa'yo. Na kaya mo akong buhayin. Kaya please naman, patunayan mo naman sa sarili mo, sa akin. Huwag kang pakampante. Hindi habang buhay nandito ako para intindihin ka. Dear IFM. Dear IFM. Alam ko na marami ang makakarelate sa akin. Hindi naman tayo pumasok sa isang relasyon para makipaglaro lang, di ba? Habang tumatagal, mas nagiging focus na natin ang future kasama ang taong yun. Pero si Bryant, YOLO ang parating nasa isip. You only live once. Walang pakialam sa future. Na siyang sobrang kinadidismay ako. Mga idol, dumalas ang pagtatalo namin ni Bryant. Sa pagiging sensitive ko at insensitive niya. Sa pagiging matipid ko at gastos zero niya. Titignan ng mabuti, hindi talaga kami compatible sa isa't isa. Pero wala eh. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya kahit pagod na ako, pinipilit ko pa rin kayanin. Alang-alang sa pagmamahal. Bakit nandito ka pa rin? Wala ka bang balak na umuwi? Mamaya na tatapusin lang ako. Ay, nako. Alam ko na yung ginagawa mo. Nag-away kayo ni Bryant, oh. Hindi Sus, ako pa niloko mo, Megan. Bakit kayo nag-away? Nagtalo lang kami sa pagiging maluho niya. Paano naman kasi panay bili ng kung ano-ano hindi naman importante. Ito naman, hindi mo nalang pagbigyan yung boyfriend mo na gawin yung gusto niya. Oo nga, andun na nga tayo eh. Pero syempre kailangan din naman niyang mag-ipon. Paano ko masasabi na may future ako sa kanya kung gano'n yung nakikita ko? Baka mamaya panggatas na lang ng anak namin, ipambili pa niya ng damit niya. Okay, naiintindihan ko naman yung point mo. Pero sigurado naman ako na nag-iipon din yan si Brian. Yun nga lang, medyo magastos lang talaga siya. O diba? Ito pa. Alam mo yung lalaking yun, sobrang insensitive.
Alam naman niya minsan pangit yung mood ko, gagatungan pa niya ng pang-aasar. Tapos kapag magsasabi ako sa kanya ng problema, hindi marunong makinig. At isa pa, hindi ko alam kung parte ba ako ng buhay niya eh. Kasi kapag may magandang nangyayari sa kanya, hindi niya sinasabi sa akin. Sinabi mo na ba yun sa kanya? Baka naman panay reklamo ka, pero kapag nasa harapan mo na siya, tatahi-tahimik ka lang. Ay nako Shane, para na nga akong sirang plaka sa kakakulit eh. At paulit-ulit na ako. Kulang na nga lang i-record ko yung sarili ko pag nagtatalo kami tas pe-play ko na lang. Baka naman hindi pa siya ready sa lahat. Kung hindi pa pala siya ready, bakit niya ako niligawan? Kilala mo ako eh. Ako yung tipo ng taong hindi na ako kontento hanggat walang na-achieve. Pero siya, ayan, kampante na siya na ganyan lang ang buhay niya. Trabaho, bahay, bili ng ganito, bili ng ganyan, tapos trabaho ulit. Alam mo, nakakasawa na. So ibig mong sabihin, gusto mo nang iwan si Brian? Hindi ko alam eh. Mahal na mahal ko siya pero napapagod na ako sa setup naming dalawa eh. Palagi na lang ganito, hindi magkasundo. Oh, mahal mo diba? Di yun na lang ang gawin mong lakas para manatili pa sa relasyon ninyong dalawa. Hanggang kailan? Ano, ako na lang palagi yung nakakaintindi nitong realidad? Na eto na yun? Na hindi ko na alam kung may future pa ba ako sa kanya? Bakit kasi hindi mo na lang siya impluwensyahan? I-challenge, kumbaga. Kung talagang mahal ka ni Brian, magtitino yan. Pero kung mas magiging malala lang siya tapos hindi magbabago, siguro yun na yung sign na hindi talaga siya para sa'yo. Dear IFM. Dear IFM. Aaminin ko na mas lalo akong napaisip sa magiging future ko kay Brian. Kung ngayon pa lang hindi ko na siya nakikitaan ng kaseryosohan sa buhay, paano pa kaya kapag nagpakasal na kami? Kapag nagkaroon na ng pamilya? Alam kong masyado akong advanced pero diba mas maganda kung ngayon pa lang maayos na ang mindset naming dalawa. Brian, ano yung mga dala mo? Alam mo, muntik na ako matapilo kanina. Kasi hindi ko nakita yung dinadaanan ko eh. Oh, parang ang linis ng sahig mo ngayon ah. Alam ko na yung ginamit mo dyan. Kabisado na kita. Star Wax Floor Wax. Itab ay to the max. Oo. Teka. Ano nga ba yung mga dala mo? Malaking stuffed toy. Tapos, bulaklak para sa'yo. Anong meron? Nakikipagbati, hello. Ilang araw na kasing hindi kita nakikita eh. Bakit kasi hindi ka nagpapakita sa akin? Medyo sumama din kasi yung loob ko sa'yo. Nahihiya na rin ako sa'yo eh. Nahihiya? Bakit? Kasi pakiramdam ko, konti na lang susukuan mo na ako. Oo. Actually, konting-konti na lang talaga. Ano ba kasi mahirap sa gusto kong mangyari sa'yo? Hindi naman ako yung makikinabang dito eh. Alam ko naman Ikaw. yun. Alam ko. Pero kasi ang hirap eh. Dito ako nasanay eh. Alalahanin mo, may girlfriend ka na ngayon. Nasa iisang commitment ka na. Do your part naman. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Gusto mong malaman, ha? Sige, makinig ka sa akin, ha? Una sa lahat, baka naman pwedeng maging sensitive ka naman sa akin. Kapag alam mo nang galit ako, suyuin mo ko. Kapag nakikita mo na nadadown ako, i-comfort mo naman ako. Hindi yung gagatungan mo pa. Okay. Sige, papayag na ako dyan. Pangalawa, baka naman pwedeng isali mo ako sa buhay mo. O teka, isali, parte ka naman ng buhay ko ah. Oo, sa salita, oo. Pero sa gawa hindi.
Kapag may good news ka, pwede bang i-share mo naman sa akin? Sabay nating i-celebrate, ganun. Kapag may problema ka, sabihin mo. Kasi alam ko matutulungan kita eh. Hindi lang romantic relationship yung meron tayo dito, dapat may friendship din. Hindi ako mahilig magsabi talaga ng nararamdaman ko. Sanay din kasi ako na kinikimkim ko ang lahat eh. Hindi ako yung tipo ng tao na showy kung ano man yung nangyayari sa akin. Eh kung hindi mo sasabihin sa akin, paano ko malalaman? Bright, hindi naman ako manghuhula eh. Iparamdam mo naman sa akin na sinishare mo sa akin yung mga magagandang nangyayari sa'yo. Ang hirap kasi na sa ibang tao ko pa nalalaman eh. Ikaw yun eh. Ito ako. Sabi mo hindi ka nag-share pero sa ibang tao ko nalalaman. Ano ba? Pwede bang subukan mo lang? Masarap kasi sa pakiramdam na alam kong pinagkakatiwalaan mo ko eh. At alam ko na kapag ginawa mo yan, matutuwa ka din kasi may pinagsasabihan ka. Hindi naman ako pang display lang eh. Girlfriend ako. At darating yung araw na magiging asawa mo ko. Kaya ngayon pa lang, i-practice mo na yung pagsasabi. Fine, okay? Ano pa? Lastly at ang pinaka-importante. Please naman babe, magtipid ka. Alamin mo kung ano yung kailangan mo at yung gusto mo lang. Teka, pati ba naman yun? Siyempre, oo. So anong gusto mong gawin ko? Pigilan ko yung sarili ko na bilhin yung mga gusto ko? Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Hinay-hinay lang sa sa paggastos. O kung gusto mo, gumawa tayo ng joint account tapos yung mga ipon nating dalawa doon natin ilalagay. Wait. Para sa naman yung joint account? May kanya-kanya naman tayong savings Para nakokontrol natin yung sarili natin sa gastos. Tumatanda na tayo eh. Hindi naman tayo pabata eh. Mas maganda nga yun may ipon tayo, hindi yung ubus biyaya yung ginagawa natin. Hindi ba masyadong malayo na yung gagawin natin? I mean, considered as conjugal property na rin yun. So, ano mali dun? Ginagawa lang ng mag-asawa yun. Hello, babe, hindi pa naman tayo mag-asawa eh. Relax. Hindi ko pa makita yung sense ng paggawa nun. Mas practical kasi yun. Alam ko na gusto mo rin magkaroon ng pamilya kaya gagawin natin to. Savings natin to para sa future natin. Pero... Sige na, pumayag ka na. Masasanay ka din at akong bahala sa lahat. Basta gusto ko lang, baguhin mo yung sarili mo. Ito ba talagang gusto mo? Oo. Okay, sige, ikaw ang bahala. Gagawin natin yung gusto mo. Pangako ko sa'yo, magbabago ako. Lahat ng gusto mo, susundin ko. Dear IFM. Dear IFM. Sa awa ng Diyos, nakinig naman sa akin si Brian. Kahit na ako yung babae, ako na ang gumawa ng unang hakbang para sa future namin. Dahil kung walang kikilos sa amin, walang mangyayari. Pero sabi nga nila, it takes two to tango. Hindi pwedeng ako lang ang kikilos. Dapat kaming dalawa. Ay, alam mo ba babe? Nagkaayos na kami ni Myrtle. Talaga? Maganda. Nice. Oo Tsaka kinausap na rin niya yung boss namin na siya talaga yung may kasalanan. Pero kahit medyo nagkaayos na kami, hindi pa rin talaga kami close. Ano, wala ka na naman sa mood makipag-usap sa akin? Ay, sorry. May mga tinitingnan lang kasi ako mga building dito Saka bahay na rin kasi may bago akong project. So, sorry, may kailangan lang akong pag-aralan. May bago ka ulit project? Congratulations, babe! Naku, alam mo, paborito ka ng boss mo. Kailan mo gagawin yun? Ginagawa ko na last week pa. Pero may mga gusto pa kasi ako mga ilagay na details Last week pa? Ba't kayo mo na sinabi? Nakalimutan ko, sorry. Nakalimutan kong banggitin sa'yo Palagi kasi akong busy. Pagod na rin. Pasensya ka na.
Okay. Uy, ang ganda naman ng bahay na yan. Alam mo, may nakita akong bahay na rent to own na sa subdivision ng pinsan ko. Medyo hawig lang dyan. Gusto mo tingnan natin? Bakit? Para makita mo. Alam ko magugustuhan mo yon. Kaya mo na yung monthly noon. Tsaka ang maganda naman, magiging sa'yo din yun sa huli. Mahal yun. Hindi ko kaya. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yun. Kesa naman sa nag-renta ka ngayon. Mas hindi practical yun. Basta, ayoko muna. Okay na ako sa ganito. O nga pala, hindi ko rin nasabi sa'yo. Nag-withdraw na pala ako ng pera sa account natin. Ha? Bakit hindi mo sinabi agad? Kailangan ko kasi. May binili kasi akong parts ng sasakyan. Hindi kasi kasya yung pera ko eh. So kumuha muna ako dun sa joint account. Ano? Bagong parts na naman? Di ba kakabili mo lang last month? Tapos bumili ka na naman. Inis ka na naman. Sinigurado ko naman na yung share ko, yung binawasan ko. Uy! Kaya nga tayo gumawa ng joint account para sa pag-iipon. Tapos babawasan mo. Para saan yun? Di mo para wala lang din yun. Sino ba kasi may gusto nito? Di ba ikaw? Ang sabi ko ayoko nito, pero ikaw nagpupumilit. Kasi nga, para nga sa future natin yun Ano ba? Ako lang ba yung may pakialam sa kung anong pwedeng mangyari sa ating dalawa? May plano ka bang pakasalan ako? Ano ba? Saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo? Saan ba nanggagaling yung tanong na yan? Tinatanong kita, Brian. May plano ka ba? Kasi parang feeling ko wala Kontento ka na lang sa kung anong meron ka ngayon. Hindi mo iniisip na darating ka rin sa puntong magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Pwede ba huwag mo akong bigyan ng pressure? Wala nga akong plano ngayon Hindi pa ako handa sa mga sinasabi mo. Alam mo ang problema sa'yo, gusto mong kontrolin yung buhay ko. Ayoko na nga ng ganun. Hayaan mo akong gumawa ng diskarte ko. Puro kasi reklamo At bakit hindi ako magreklamo? Hindi ko makita sa'yo na gusto mo rin ako makasama habang buhay. Hindi mo ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Ano ba? Ano gagawa ko? Ito nga lang yung kaya ko Porket yan lang yung kaya mong ibigay, hanggang dyan ka na lang? Hindi mo susubukan para sa akin? Kasi sa relasyon na to, kulang na kulang ako sa mga binibigay mo Kaya yung nangyayari, ako yung pumupuno ng pagkukulang mo. Para lang wag tayo maghiwalay. Raya naman napupuno ako. At pagod na ako sa pag-iintindi sa'yo. Yes! Megan! Anak lang, intindihin mo naman ako. Palagi mo na lang iniisip yung sarili mo. Ay, ako pa ang makasarili. Demanding. Para sabihin ko sa'yo, may karapatan akong mag-demand dahil girlfriend mo ko. Hindi lang ikaw ang nasa relasyon na to. Dear IFM. Dear IFM. Napagod na ako mga idol. Napagod na ako na ako lang ang nasa relasyon namin. Napagod akong ako lang ang kumikilos. Ang may pakialam sa future. Ang merong tamang mindset. Kaya ayun, tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Brian. Nakakapagod din palang humingi ng mga bagay na hindi mo naman dapat hinihingi in the first place. Masakit pero mas gusto ko na yung ganito. Alam ko naman kasi na meron pang darating na mas higit sa kanya. Isang taong makikita ang worth ko. Mga idol, hanggang dito na lang ang kwento ko. Maiksi man ito pero sana nakapagbigay pa rin ako ng inspirasyon sa lahat. Nagpapasalamat, Megan. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Megan Story. MK Salditos bilang Megan, Rendel Castro bilang Bryant, J. Ann Cruzado bilang Shane,
Sound Technician and Drama Editor, Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. At yan mga idol, ang isa na namang kwento ng buhay ni Mega na pinamagatang Mindset. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa mga oras na ito kay Idol Aura Cabugera, brought to us by Starwax, Floorwax, Kintab to the max. Maraming salamat po. Naku, napakadami. Ang galing ng hula mo ha, Sir Neil Peñamante. Alam na ang patutunguhan. Oo, kapag ang mga lalaki kasi walang plano sa inyo, magjowa pa lang kayo, magtaka ka na, idol, 30han na yan, no? Diba? Oo. And syempre, magandang hapon din sa lahat ng mga nakaantabay sa ating FB live streaming. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kay Idol Ana Indonela, good afternoon. Sa lahat ng mga idol natin dyan, lalo't higit kay Don Capuno Tipay, magandang hapon ng Biyernes. You know, sa katunin, maraming salamat sa inyo. At syempre sa ating mga sharers as well, thank you very much. Oo, grabe, dear IFM natin, no? Oo, ibang klase naman. Mega na, kanina nag-send ka din ata kaninang umaga. Kaloka ka. Anyways, susunod na ang ating pinakagwapong si Idol James Reid. Pero syempre, makakapiling nyo pa rin ako hanggang alas 3 ng hapon para sa ating mga pabati. Madali na pagbati sa ere. Kung ikaw man ay syempre, kung ikaw man ay nagdiriwang ng inyong kaarawan na doble. Hindi naman nakarawan, pwede ka magpag-greet on air kay Idol Aura Cabugera. Again, hanggang alas 3 tayo ng hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok para sa Dear IFM, the Megan Story na pinamagatang Mindset. Magbabalik ako para sa mas masayang tugtugan dito sa 106.3 IFM Lisera. Kasama si Idol Aura Cabugera. Ay, narinig ko na yarn. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM. 106.3 IFM Lucena.